Kapos daw sa pera ang pamahalaan. Kaya naman maging ang mga terminal ngayon sa NAIA ay naisa pribado na rin. Kaya nga, mas mahal na ang terminal fee. Kapos sa pera ang gobyerno. Kaya ang ating mga expressway, maging ang skyway, ay pinatatakbo ngayon ng mga pribadong kumpanya na obligadong siyempre maningil at magtaas ng toll fees para mabawi ang puhunan. Ang LRT1 ay nasa pribado na rin ngayon. Susunod na po ang LRT2 at MRT3. Ang MRT7 ay ginagawa na po ngayon ng pribadong kumpanya. Ang North-South Commuter Railway ay nasa ilalim din ng PPP. At maging ang binubuo ngayon na Metro Manila Subway Project ay inuutang din natin. Kalaunan, ipauubaya rin sa pribadong sektor ang operasyon at maintenance ng mga ito. Kasi nga naman, kapos sa pera ang gobyerno. Para po sa ganitong mga napaka-importanteng infrastruktura na pakikinabangan ng mga manggagawa, mananakay at pangkaraniwang Pilipino. Wala na pong pera ang gobyerno, kaya naman nangungutang tayo ngayon para ponduhan sa loob ng 4 na taon ang 4-piece cash transfer sa mga benepisyaryo nito. Ang halaga ng uutangin, $500 million o katumbas ng 29 billion 500 million pesos. Hindi na kayang maisiksik sa pambansang budget ang kailangang pera na nagbibigay pong tulong sa 3,070,297 na dami ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. At para mapunan ang napakalaking kakulangan sa mga silid-aralan ng ating mga mag-aaral, ito po'y para sa ating mga public schools. Sa PPP din aasa ang gobyerno sa pagtatayo ng 15,021 classrooms sa 9 na rehiyon. Ang halaga ng proyekto, 72.31 billion pesos. Habang uutang na naman tayo sa World Bank ng halagang 34.79 billion pesos para ponduhan ang sinasabing Learning Upgrade Support Project ng DepEd. Ito raw po ay programa para makabawi ang mga batang estudyante sa public school sa learning loss na nangyayari sa kanila ngayon.